Good morning. Ayan. Merry Christmas! Ayan. Thank you, Sister Nicole. Ni-request ko siya na kumunta. Kasi sabi ko, ako kaya kakanta. Baka maglabasan kayo eh. Sabi ko, si Sister Nicole mas bagay sa kanya yung melody ng kanyang, yung sa boses niya. Ayan, wait lang po ha. Saan ba yun? Ayan po. Para po sa ating pag-aaral, buksan po natin ang Biblia at hindi natin basahin ang John 15, verses 1 to 8. Pero dadaanan natin yung ilang verses dyan hanggang 17. So ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean, because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, muli Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito na muli may pribilehiyo kami and opportunity to study your words. Lord, pangunahan niyo po ako na siya pong gagamitin ninyo na magbabahagi ng inyong buhay na salita. Pangunahan niyo ako, Ama. Empower me by your Holy Spirit. Ilagay niyo po ang inyong mga salita sa aking bibig, Panginoon, nang ito lang po ang mamutawi sa aking mga labi. Gayon din naman, ang bawat isang narito ngayon, bigyan niyo, Lord, ang bawat isa ng kababaang loob. Gayon din ang karunungan upang lubusang maunawaan ang inyong mensahe, yakapin ito at maisapamuhay. Nawa, Lord, sa pamamagitan ng aming pag-aaral, ay mabigyan pa rin namin kayo ng glory na tanging na sa inyo lamang po nararapat. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Ayan. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ayan. So isang araw, no, si Peter, asan si Atty. Peter? Kagigising lang. Kasi may pasok, no? At yung same routine niya, gigising siya, solo siya, magluluto siya, then maliligo, ay kakain, maliligo, then pero before that, paggising niya, nakita niya yung cellphone niya ay mga 5% na lang. So pagbangon niya, dali siya, kinuha niya yung charger niya, at sinakak niya sa extension cord. Then balik na siya sa routine niya. Then, nung paalis na siya, pagtingin niya sa cellphone niya, hindi na charge, na empty bat. Sabi niya, bakit kaya hindi na charge? iPhone 17 Pro naman, ang cellphone ko. And yung charger naman, kakagamit ko lang nito nakaraang araw. Bakit kaya? Tinignan niya. Ay, hindi pala nakasaksak ang extension cord. So, luhaan siya pagpasok niya sa office. So, mga kapatid, walang problema doon sa charger at wala rin problema sa cellphone. Yan. So, makikita natin dito that the power isn't in the extension cord. It's in the outlet. John 15 is one of the most intimate and powerful chapters in the Gospel of John po.
Yung mga talatang nabasa natin kanina ay sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples gabi bago ang kaniyang crucifixion. Isa po ito sa tinatawag na farewell discourse o pamamaalam o habilin ni Jesus Christ. Simula chapter 13 hanggang 17 po, puro yung parang pamamaalam o panghahabilin ni Jesus Christ sa kaniyang disciples. Kasi malapit na nga siya mamatay at bumalik sa kanyang kaharian. Now, knowing the fear, confusion, and uncertainty they will soon face, Jesus gives them the picture of the vine and the branches. Now, this imagery po reveals the central truth of the Christian life. Ano po yun? Kung malayo tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Agree? Yan, totoo po yun. Now, para lubusan po natin ma-appreciate itong metaphor kasi may mga ilang misinterpretation po sa passage na to, himayin po natin, expose po natin itong mga talatang ito. Una, kilalanin po natin yung mga characters dito, yung tatlong characters na binanggit. Una po, di ba dyan sa verse 1a, sabi ni Jesus, I am the true vine. So, first character po is Jesus Christ. He is the true vine. Na bakit ba tinawag ni Jesus Christ ang kanyang sarili na true vine? O tunay na puno ng ubas. Now, take note po yung word yan na true. Now, ibig sabihin nito may peking, puno ng ubas, mayroon bang China-made na ubas? Ayan. Hindi po. Now, pinaparating lang po dito ni Jesus Christ na may unang tinawag na puno ng ubas, pero nabigong gampanan. Yan. Gampanan yung kanyang purpose na maging modelo ng ibang bansa, na maging ilaw at dalhin ng ibang bayan sa pagkakakilala sa Diyos. Na sino po yon? Sa Old Testament po, ang bansang Israel ay inaring vine o ubasan ni Yahweh. Makikita po natin yan sa Isaiah chapter 5 verses 1 to 7. Ito po yung sinasabi doon ni Panginoon. Mayroon ubasan ang aking sinta. Sa libis ng bundok lupay mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit, bakit ng kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga Jerusalem at mga taga-Judea, kayo ang humatol sa aking at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Yan. Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang Israel. At ang bayan ng Juda at ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito na makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin nito'y katwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginagawa. Sa mga kapatid, pinapakita dito ng mga talata that God was very disappointed po
na sa kabila ng pagpapakita niya, pagpapadama niya sa bansang Israel, ng pagmamahal, pag-aaruga, pagkalinga, katarungan at katwiran, ano po ang nakita niyang mga nagaganap doon? Kung babasahin niyo po, no? Ang Old Testament, makikita natin doon, kawalan ng katarungan, patayan, at pang-aapi. Kaya ang sabi ni Yahweh, parurusahan ko ang bansang Israel. So mga kapatid, magandang paalala rin pala ito sa bawat isa sa atin. No? Na kapag nabigo natin ang Panginoon sa kanyang layunin sa atin, no? Sa purpose niya sa atin, tayo rin ay makakaranas, makakatikim ng kanyang parusa. Para ano? Para gisingin at palalahanan tayo sa dakilang layunin. No? Kung bakit ba tayo pinili at niligtas. Ano ba dakilang layunin ng Panginoon sa atin? Para umupo lang ba tayo dyan every Sunday? Magpalamig? Pagkatapos uwi na? Then, gano'n na naman. Balik sa dating routine. Gano'n lang bang purpose ng Panginoon sa atin? Hindi po. Ang dakilang layunin ng Panginoon sa atin, ba't tayo nilikha, is to worship Him and enjoy Him forever. To expand His kingdom. To make God known in all the earth. Yun po ang purpose kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Pero ang tanong, how is life going, mga kapatid? Do you spend time alone with God and enjoy His presence? When was the last time po you shared the gospel? Tandaan po natin, we were created by Him and for Him alone. So dapat po namumuhay tayo na ang mindset po natin ay makapagbigay ng glory sa ating Panginoon. So, diyan po, Jesus Christ is the true vine. Second, He is the source of all life and spiritual truth. Nung bagitin po dito no Jesus Christ na siya yung true vine o puno ng ubas, inilagay niya sa kanyang sarili na siya po lamang ang makakatupad kung saan ang Israel ay nabigo. Kaya, nung sinasabi ni Jesus Christ na bilang siya ang tunay na puno ng ubas, siya lang po yung pagmumulan ng lahat ng sa buhay at sa mga bungang espiritual. Ito po yung pinaka-main point ng metaphor. Katulad po ng isang ubas, katulad po ng isang puno ng ubas na siyang dinadaluyan ng mga nutrients, no, upang ang sanga ay mamunga na masagana. Gayon din naman po ang Panginoong Jesus. No? Siya lamang po ang tanging source natin upang tayong mga mananampalataya ay makapamunga rin. Sa Kanya, maaari po tayong kumuha ng wisdom. Diba sabi ni James, if you lack wisdom, pray. Sabi ni James. Then we can, siya rin nagbibigay ng strength, comfort, joy, peace, love, justice, everything po. Everything that pertains to life. He can be your hope when life seems so dark. Bakit? Because He is the light. Di ba? Message ni Pastor? I am the light. Sabi doon. Then, He can be your guide when you are lost and weary. Because He is the way, the truth, and the life. He can fill your emptiness and hunger because He is the bread of life. And He can be your Savior, your protector, because He is the door. Now, mga kapatid, kung ganito yung Diyos na sinasamba natin, na naisin pa ba natin na lumayo sa Kanya? So parang, parang lahat na.
ibibigay ng Panginoon, makukuha natin sa Kanya. So parang, kumbaga sa ano kulang-kulang na tayo para lumayo pa sa Kanya. Pero tanongin ko kayo mga kapatid, who is the source of your joy? Where do your strength comes from? Yung iba, humuhugot ng lakas sa tao, no? Sa mga anak, sa mga mahal sa buhay. Yung iba naman, yung joy, ay nasa karelasyon. Hindi lang magkita, lulungkot na. Hindi lang ma-chat ng isang oras, war na. Yung iba naman, sa mga accomplishment or success. Pero paano po mga kapatid kung one day, mawala yung mga bagay na yon? Kunin ng Panginoon, tulad na nangyari kay Job. Paano po kaya kayo tutugon? Kung sa mga bagay na yon, umiikot ang mundo mo, kung sa mga bagay na yon ang dahilan kaya kayo bumabangon tuwing umaga, I'm sure mga kapatid, pag lahat ng mga yung kinuha ng Panginoon, you will be devastated. Pero si Job, kakaiba po. Di ba? Alam naman natin kung paano siya tumugon. Di ba? Sabi ni Job, the Lord gave and the Lord has taken, away. Sabi niya, blessed be the name of the Lord. Now, bakit kayo naging ganun? Ang tugon ni Job sa kabila ng talagang sunod-sunod Yung pag-atake sa kanya, yung kahirapan na dinanas niya. Dahil po sa kanyang pananampalataya na ang Diyos ang pinagmumulan ng bagay patungkol sa buhay. So this is my prayer, mga kapatid, na sana po si Jesus Christ po ang maging source po natin ng lahat-lahat that pertains to life. So yan po si Jesus Christ. The true vine, He is the true vine and He is the source of all spiritual life. Second na kinalanin naman natin na character is God the Father. Sabi po sa verse 1b, sabi ni Jesus Christ, and my Father is the vine dresser. So dito po, sinasabi ni Jesus Christ sa metaphor na ito, that if He is the source of all life for Christians, sa atin, sa mga disciples, then God the Father, as the vine dresser, is the sovereign and all-powerful one who is working in our lives po. Kumbaga po, the Father is working behind the scene po. Para makaproduce tayo ng fruit that He desires. Now, being a vine dresser is more than just po a farmer. More than po a farmer. Kailangan po maalam siya sa lahat ng bagay patungkol po sa ubasan o grapevine. Now, dahil bihasa po siya sa viticulture, mamaya po, natin niya kung ano ba yung tinatawag na viticulture. Alam niya kung paano aalagaan at palalakihin ang mga ubas, yung kanyang ubasan. Alam niya kung ano yung needs nito at alam din niya kung kailan niya ito ibibigay. Now, kung ang God the Father po, ang ating vine dresser, alam din niya, being an all-knowing God, alam din niya kung ano yung lahat ng patungkol sa atin. Alam niya kung ano ang ating mga needs at kung ano rin ang dapat niyang gawin sa atin para tayo po ay lumago at mamunga ng masagana. Now, paano ba inaalagaan ng vine dresser ang kanyang ubasan? Yan po. In verse 2 po, may dalawang binanggit dyan kung paano inaalagaan ng vine dresser ng kanyang grapevine. Una po sa verse 2a, sabi po dyan ni Jesus, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Ayan po. So, unang ginagawa ng vine dresser sa kanyang ubasan is He takes away. Ayan. Or lift up.
Yan po. Bakit po? Kasi po, sa original po, sa Greek word na ginamit sa take away, ay, ang hirap i-pronounce airy, o A-E-R-E-I. Airy. Na ang ibig sabihin po nito ay lift up, takes away, remove, or cut off. Tapos, ang common translation po na ginagamit is takes away. Pero sa NIV po, ang ginamit ay cut off, which is not a good translation. Kasi mamaya, tingnan po natin yan, based dyan sa metaphor na binigay ni Jesus Christ. Now, kung pagbabasihan po natin ang metaphor, kung saan po ay may malaking kinalaman ang viticulture, yan, mas ang translation po yung ginamit na lift up. Now, ito na po. Ano ba yung viticulture? Ito po. Viticulture is the science, production, and study of cultivating grapes. It encompasses all aspects of grapevine cultivation, including planting, pruning, pest control, fertilization, and harvesting. Now, para po matiyak ng ilang commentator, kung talagang akma gamitin yung lift up, based doon sa metaphor, si Dr. R. Radma Kuyper po, siya ay Christian writer. Ang pinakakilala pang book na sinulat niya ay The Disciple Maker Book. No? Ay nag-travel po mula Jerusalem hanggang papuntang Hebron. At habang nagta-travel po siya, nakita niya talagang nakahirera milya-milya ng mga grapevines. Then bumaba siya, in-interview niya yung mga vine dresser. Kung ano bang ginagawa, paano ba nila inialagaan to? Ayun, napag-alaman niya, kasi nga, nakasahid sa lupa yung mga ibang grapevine, madami. So, in-interview niya yung mga vine dresser. At napag-alaman niya na during dry and non-productive season, hinahayaan pala nito ng mga vine dresser na gumapang lang sa lupa, yung mga branches. Hanggang sa lumaki. And kapag fruit-bearing season, ano pong ginagawa nila? Pupulutin po nila yung branches. At iaangat doon sa trellis o sa lattice. Sa Tagalog yata, baging ba? No? Doon sino naghahalaman dyan? Ano na? Balad. Balad. Ano kayo ba nun sa baging? Basta yun na yun. Yan. So yung ganong ginagawa ng mga vine dresser. So mga kapatid, yung ginagawa ito ng vine dresser sa kanyang grapevine, spiritually speaking, ay pagpapakita po ito ng pag-iingat at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak upang mamunga ng mas masagana. Sa viticulture po, wala pong vine dresser na nagpuputol ng sanga o cordon. Sa grapevine po, ang tawag doon, ng mga sanga niya ay hindi branch. Papakita ko yung parts ng grapevine, kundi cordon. Hindi po branch ang tawag, cordon ang tawag. Dahil binibigyan nila nga ng chance na mamunga. Kasi po, kung puputulin nila yung branch o cordon, wala pong ma-harvest na fruit. Itong mga vine dresser, kasi from time to time po, itong mga cordon o branches ay nagiging unproductive. So, ganun din naman po ang ating Diyos bilang vine dresser. Hindi niya tayo puputulin. No? Sa halip, tayo ay kanyang iniingatan at alalayan upang makapamunga. Mga kapatid, how many times na ba ang bawat isa sa atin na bumagsak at lumayo sa Panginoon? Pinutol ba kayo? Nawala ba ang relasyon natin sa Kanya? Hindi naman eh. How many times nasaktan niya atin yung kanyang damdamin sa tuwing tayo magkakasala? Napagod ba siya at nagsawa sa atin? Hindi po. I'm sure ang bawat isa sa atin ay nakaranas kung paano tayo iningatan at inalagaan ng Panginoon
sa kabila po ng katigasan ng ating mga ulo upang mabalik lang tayo sa kanyang presensya. Kung hindi po sa grace and mercy ng Panginoon, no, saan kaya tayo pupulutin? Kaya ang sarap po yakapin, mga kapatid, ng katotohanan that God will never leave us, forsake us, abandon us, or even cut off. His grace is so sufficient for us po, mga kapatid, para tayo bigyan ay maraming chances para lang tayo po ay mamunga ng masagana. Now, bakit ko ba ito kailangan bigyan ng pansin? Dahil po may mga nagtuturo na ang kaligtasan daw ay nawawala. Dahil dito sa metaphor ni Jesus Christ, no, na pinuputol yung sanga, no, that referred to the believers. And in verse 6, that ang sabi doon, and anyone who does not abide is thrown away like a branch and withers, and thrown into the fire and burned. Mamaya po, explore po natin yan. Kapag pinag-usapan na natin yung, i-identify na natin yung branches. So, unang ginagawa ng vine dresser is, he lift up. Pangalawa po, sa verse 2b, sabi naman niya, and every branch that does bear fruit, yung una, yung lift up, yun yung ginagawa niya sa mga hindi, namumunga. So this time naman, ito naman ang ginagawa niya sa mga branch or cordon na namumunga. Ang sabi doon, every branch that does bear fruit, he prunes, that he may bear more fruit. Yan po. Sa Greek po, yung word na prune is, katare. Ang hirap bigkasin, kataere. Ganon. No? Na ang ibig sabihin po ay cleanse or purifies. Now, paano ba paano ba pinuprune ng vine dresser ang branch? Ayan po. Pakiano na yung parts of the, grape. At dalawa po ang ginagawa ng vine dresser, spar pruning at saka cane pruning. Ayan, sige, tingnan po natin yung branch. Ito po. Ito yung sinasabi ko, yan. Ang tawag po dyan ay hindi branch, kundi cordon. Yan po. Then, yan po yung spar, yung maliliit. Yan. Yung malalaki na, yung nakakabit sa spar, ang tawag dyan ay cane. So, dalawang option na ginagawa ng vine dresser para mamunga na masagana ang kanyang grapevine. Pinuputol niya yung cane, yung mahaba na yun. Yung cane, yan po ang pinaka-fruit-bearing wood ng grape. Yan yung mga buds na, yung mga maliit na bilog-bilog. Buds po yan. And later on, magiging na siya, ubas, prutas. Ayan. Then, isa pa niyang option ay itong spar. Puputulin din naman yan. Yan. So, never na pinuputol, again, sabi ko kanina, never na pinuputol ng vine dresser ito. Yan. Sanga or cordon. Kasi nga, kapag pinutol yan, walang maha-harvest ang vine dresser. Kaya ang ginagawa talaga nila, binibigyan nila ito ng chance na mamunga. Kasi gagapang pa yan. Di ba sino nakakakita na ng grapevine? Talagang hahaba yan eh. Di ba? Mahaba yan. So, ganyan po ang ginagawa ng vine dresser. But how does the Father prune us spiritually? Tatlong bagay po. Una, He disciplines us. Di ba? Sabi diyan sa sa Hebrews 12:10 to 11. Sabi, for they, referring to the earthly father, for they disciplined us for a short time at their pleasure.
But He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So mga kapatid, kailan ba tayo nakakatikim ng disiplina ng Panginoon? Di ba? Obviously, kapag may ginagawa tayong kalokohan o kasalanan. And minsan nga talaga masakit yung palo ng Panginoon. And ito pa yung worst. Ito pa yung nakakalungkot. No? Dahil sa katigasan ng ulo natin, minsan nadadamay yung mga mahal natin sa buhay para lang tayo gisingin ng Panginoon. Para talaga tayo totally disiplinahin. Di ba? Ang unfair naman. Na wala naman kinalaman yung mga tao yung sa kasalanan natin, sa ginagawa nating kalokohan, pero pati sila nadadamay. Nakakaranas ng kahirapan. But that's the way the Lord deals us, mga kapatid. So kung talagang mahal nyo yung mga mahal nyo sa buhay, no? Utang na loob. Tigilan na natin. So para wag na sila madamay. Tayo dapat mag-suffer, pero minsan nga pati sila naapektuhan dahil sa ginagawa nating kasalanan para disiplinahin tayo ng Panginoon. Second, na ginagawa ng Panginoon sa atin, He gives us trials. And makikita natin yan sa James 1:2. Ba? Sabi doon, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. So mga kapatid, yung mga pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa atin, iba-iba. Di ba? Pero alam ng Diyos kung ano yung ginagawa niya sa atin. Maaring sakit, kahirapan, pagkawala ng mga material possessions, persecutions, minsan pa nga, sa mga loved ones pa natin, or broken relationship. Pero minsan pa nga, hindi lang isa eh. Ano pa, bagyo-bagyo pa, sabay-sabay pa. Kagaya nung nangyari kay Job. Pero alam niyo po, bakit ginagawa ito ng Panginoon? No? Whatever the forms of trials, the effect is to narrow our focus. Narrow our focus, turn to God, no? And, asan na ako? Ayun. And turn to God. Yan. Para ano po? And to strengthen the quality of our fruit. So dapat ang maging tugon natin ay katulad ng encouragement na binigay ni James na count it all joy. Madali ba yun? Hindi naman ito yung tatawa-tawa, problema ka na. Tatawa-tawa tayo. Ay, may ganun na tayo nun. No? Ang ibig sabihin nito iparating ni James, magkaroon tayo ng kapayapaan. No? Mangyayari lang to kung magkakaroon tayo ng tamang pagtingin sa mga pagsubok at kung sino yung Diyos na sinasamba natin at nananahan sa buhay natin. At pag nagkaroon po tayo ng tamang perspective, I'm sure po, magkakaroon tayo ng joy and peace sa puso natin. So second, ang ginagawa ng Diyos, He gives us trials. Third, ganda ng panyo ko, is He prunes us with His Word. Ayaw nga pala, teka, inom muna akong tubig ha. Commercial muna. He prunes us with His Word.
Now po, ay yung pruning knife na ginagamit ng Diyos sa atin ay ang kanyang buhay na salita. Sa John 15:3 po, sabi ni Jesus Christ sa mga disciples, "You are already clean," sabi ni Jesus Christ, "because of the word which I have spoken to you." Na po, may play of word po dito. Yung salitang clean po dito, sa verse 3, at yung purge na ginamit doon naman sa verse 2, pareho po yung meaning. No? Clean o to purify. No? Bakit? Para ipakita yung paraan ng pruning o paglilinis ng vine dresser. At pinaparting dito ni Jesus Christ na ang salita ng Panginoon ang naglilinis sa buhay ng bawat mananampalataya sa mga kasalanan. At this stimulates fruitfulness, mga kapatid. Now, tanong, kailan ba tayo nagiging responsive sa salita ng Diyos? Di ba? Nagiging sensitive tayo sa salita ng Panginoon. Parang pag nagbabasa tayo, alive na alive, nangungutap sa atin. Kailan ito nangyayari? Every time na nakakaranas tayo ng kahirapan sa buhay. Now, ito pala yung dahilan. Kaya pinaparanas tayo ng kahirapan upang maging sa atin na sumunod sa salita ng Panginoon. Si Charles Spurgeon po ay nagsabi po ng ganito. Ang ganda po ng sinabi niya. Hindi ko na translate sa Tagalog, ang hirap eh. Masahin ko na sa English, sabi niya. "The word is often the knife with which the great husbandman prunes the vine. And brothers and sisters, if we were more willing to feel the edge of the word and to let it cut away something that may be very dear to us, we should not need so much pruning by affliction." Sabi niya, "It is because that first knife does not always produce the desired result, that another sharp tool is used by which we are effectually pruned." Yan. Kaya pala kailangan pa gumamit ng iba pa. Para talaga kasi yung una parang hindi tumalab. So kailangan pang gamitan ng iba pang sharp tools. Sabi niya, "Whatever the method of pruning God uses, we can be assured He cares about us and wants us to bear much fruit. He wants to free us from the shoots that drain our life and energy. He continues His care throughout our lives to keep us spiritually healthy and productive." Grabe yung grace ng Panginoon. Now, knowing the Father's love and concern, listen to this mga kapatid, should change the way we look at trials. He does not allow us to experience problems and struggles for no purpose. The problems He permits are designed to develop us so we can bear more fruit. So, yung tatlong yun po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Now, sunod na kikilala natin, pangatlong character sa metaphor is the branch or the branches. Now, dito po sa metaphor, may dalawang branches na binanggit si Jesus Christ. Yung una, yung hindi, namumunga. At yung pangalawa naman, yung mga namumunga. Now, may dalawang view po dito, yung mga scholars or mga commentators. Unahin na po natin yung first view. Ang sabi nila, unahin natin yung branches that bears no fruit. Yan. So may mga nagsasabi na yung mga hindi namumunga, ayun daw po yung mga nagsasabi na sila ay Kristiyano o mananampalataya. Professing Christian. Pero wala naman tunay na relasyon kay Kristo. So possible, every Sunday, nandito, nagsisimba,
uuwi. Ayun. And yung iba naman active sa ministry. Pero later on, nawala din. Bakit? Kasi nga they are not truly connected to the vine, kay Jesus Christ. At alam niyo po, ano tawag ng ilang commentators dito sa believer na to? Judas-like believers. Bakit po? Kasi si Judas, di ba? For 3 years, kasama siya ni Jesus. Pero dahil hindi talaga connected kay Jesus Christ, ano nangyari? Nagawa niyang i-betray si Jesus Christ. Kaya ang tawag nila dito sa mga believers ito ay Judas-like believers. Tingnan natin yung mga sarili, mga kapatid, check natin. Baka yung pananampalataya natin ay kagaya ni Judas. So, ano sabi? Ano raw yung gagawin sa ganitong klaseng believer? Sabi doon sa passage, aalisin o puputulin at susunugin. Based doon sa verse 6. Mga kapatid, wala naman pong problema sa interpretation na to. Dahil totoo naman di ba? Hindi naman lahat tayo dito ay Kasasabi ba natin lahat ng dito ngayon 100% ay ligtas na? Praise God. Kung lahat tayo dito ay 100% ay ligtas na. Pero pagdating kaya sa heaven, magugulat siguro tayo, sino kayang wala doon? Kaya siguraduhin natin na lahat talaga tayo punta sa heaven. Baka magkagulat, oy, si brother, ba't wala? So, wala namang problema po sa interpretation na to. Kasi, totoo naman na hindi lahat na nagsasabing Kristiyano ay totoong Kristiyano. Kaya magandang paalala to sa atin to check or examine ourselves kung talaga bang ligtas na tayo. Kasi nga, di ba dun sa gospel, sa Matthew, di ba? May nagsasabi na, nagahayag kami ng salita. Nakapagpalayas kami ng demonyo. Sabi, anong sinabi ni Jesus Christ? Umalis kayo. Hindi ko kayo kilala. Kilalanan natin yung mga sarili natin. Kung meron ba talaga tayong saving faith. So, yung po ang first view ng ilang commentators patungkol doon sa mga branches na hindi namumunga. Sila daw ay mga professing Christians or mga Judas-like believers. Pangalawa naman na branch na binanggit doon ay mga branch na namumunga. Yan. Pero obviously naman, ito raw yung mga genuine Christians. Ayan. Christians who truly believe and accepted the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Dahil naintindihan nila ang gospel, nagkaroon ng transformation sa kanilang mga buhay. And because they are rightly connected to the vine, to Jesus Christ, hindi mapigilan na sila ay mamunga. So yun po ang first view. Yung second view naman po, may mga nagsasabi na itong branch na hindi namumunga at yung branch na namumunga, they are Christians. They are genuine Christians. Bigyan ko po kayo kung bakit ng ilang mga consideration kung bakit sila tinawag na true Christians. Kasi talagang i-contextualize natin yung narrative o yung passage para mas ma-appreciate po natin. Una, yung kausap dito ni Jesus Christ, sino? Mga disciples. Ilang disciples ang kausap that time ni Jesus Christ? 12 ba? 11 na lang. Kasi umalis na dyan that time si Judas para ipagkanulo na si Jesus Christ. So, 11 genuine disciples na ang kausap ni Jesus Christ. So, it implied that the whole narrative was for the disciples or the genuine believers. Second po, the consideration, because of the word in me,
Napaulit-ulit po dyan binanggit ni Jesus Christ. 6 times. Ginamit po ni Jesus Christ yung word dyan na in me. Now, this word in me is a relationship. No, is one of a mutual indwelling where believers live in fellowship with Christ and He in them. No, it's a relationship that mirrors the unity between Jesus and the Father. And ito po, listen to this mga kapatid. Jesus never used the word in me doon sa mga Judas-like believers. So nung binanggit niya dito 6 times na in me, talagang tumutukoy niya ito doon sa may tunay na relasyon sa Kanya. Now, third consideration, consider the viticulture. Kung saan po, sabi ko kanina, the vine dresser never cut off the unfruitful branches or a believer. Now, ika-apat po na consideration, dahil inaano dito ng ilang commentators yung verse 6, na sabi doon, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Yung kaya sinasabi na, nawawala ang kaligtasan. Take note po mga kapatid. Una, yung word dyan na anyone. Tandaan po natin, every time po na kausap niya ang mga disciples, ang ginagamit niya na pronoun ay you. Palaging you. Pero dito, nag-switch siya ng tone pagdating sa verse 6. Ang sabi na niya, if anyone. So, kung talagang directly sasabihin niya sa mga disciples, dapat ang gagamitin niya na pronoun ulit ay you. To imply that sila talaga. Pero sabi dito, if anyone. So, maaaring pwede rin na sila, pero may kasamang iba. Pero sabi ng mga commentators, iba ang tinutukoy dyan ni Jesus Christ. Second, na take note natin dyan, is word not thrown away. Yeah. Sa original, ang meaning po dyan ay send away. Na tumutukoy sa paglayo sa fellowship. So once po na ang isang mananampalataya ay hindi na nanatili sa Panginoon, tayo, obviously naman, nawawala tayo sa fellowship sa Diyos. And katulad po ng mga baga, di ba? Alisin mo isang baga dyan, anong mangyayari? Unti-unti ito ay, mamamatay. At ganoon din po sa ating buhay espiritual. Kapag lumayo tayo sa fellowship, sa church, sa Panginoon, obviously rin, namamatay ang ating buhay spiritual. So ito po yung tinutukoy dyan na thrown away. Ang third word, bigyan natin ng pansin yung word na fire. Di ba? Sabi dyan, thrown into the fire. Ayan. Not all the time po, yung fire ay hindi tumutukoy sa hell. Dito po sa pagkagagamit, yung salitang ito ay hindi hell, kundi apoy na tutupok sa mga worthless things o walang eternal value na ginagawa po natin. So in short, ito ay kawalan ng rewards at hindi pagkawala ng eternal life. Katulad po ito ng sinasabi sa 1 Corinthians 3:12-15. Basahin ko lang po. Sabi doon, now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest. For the day will disclose it, because it will be revealed by fire. Ayan. And the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So yun po,
ang meaning ng verse 6 na yan. Pero may nagbibigay po ng tension dito eh. Ang tanong, kung ang mga unfruitful branches na tinutukoy dito ay tunay na mananampalataya, bakit hindi siya namumunga? Yun ang nagbibigay tension eh. Mga kapatid, going back to the passage, to the narrative, to the metaphor, anong ginagawa ng vine dresser sa mga unfruitful branches? Pinuputol ba? Hindi. Di ba sabi nung nagpunta sa Israel? Pinupulot at sinasabit. Ingat talaga kasi pag bigla na lang ginanon, mapuputol yung cordon o branch. Ayan. So, he lift up para mamunga. Mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya ay dapat mamunga. Totoo naman yun. No? Hindi ito maiiwasan o mapipigilan dahil nasa atin na yung banal na Espiritu. Pero, hindi ito automatic. Tumanggap ka na kay Jesus Christ, namumunga ka na agad. Supposed to be mamunga. Pero hindi automatic. May process po para tayo mamunga at mamunga ng masagana. Ang ginagawa ng Panginoong Diyos para tayo mamunga, no, He is tenderly and lovingly cared us para tayo ay maging fruitful. May process po. May process. And sometimes, it takes a long process para sa ilang Kristiyano na mamunga. Di ba? Ako, ilang taon ako bago namunga. Yan. At mga kapatid, dito po papasok ang kahalagahan ng discipleship. Maraming nakapagtotoo na kaya sila naging mabunga, kaya naging mabunga kanilang buhay spiritual dahil po pumasok sila sa discipleship program na mayroon ang church. Marami po nagpatotoo dahil sa ganitong gawain. Naglingkod sila sa Panginoon at talagang personally na lumago ang kanilang buhay para ng patatay. So mga kapatid, I invite you, kung wala pa kayong discipleship, kung wala pa kayong small group, join us. No? Approach nyo lang si Pastor Marvin kung saan kayo ilalagay. Para lumago rin kayo at mamunga. Now, anong view ang yayakapin ko? Yung first view o yung second view? Ako po, personally, yung second view. Bakit? Taking into consideration the metaphor and especially the viticulture of the grapevine. Pero po, outside this narrative, outside this passage, outside this metaphor, may mga passages naman na nagsasabi na ito nga yung mga professing Christian, yung kagaya ng mga parishes ba yun na lumapit kay Jesus Christ na nakapag-share kami ng gospel. Nakapagpalanas ng demonyo. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala. Yan. Kung yun na passage ang aking yayakapin ko, yung view na talagang hindi sila ligtas, puputulin talaga sila. Pero within this context, within this metaphor, mas gusto ko yakapin yung second view. So it's a great assurance na this metaphor speaks of assurance of our salvation. Dahil ang tunay na Kristiyano, kailanman ay hindi puputulin. Pero, if a person na nagsasabing Christian, pero not rightly connected to Jesus Christ, dahil sa kanyang superficial or nominal faith, talagang wala siya sa langit. Wala siyang salvation. Now, tingnan naman natin po yung the essentials of bearing fruit. In verse 4, yung sabi,
ni Jesus Christ. Abide in me and I in you. So, para tayo mamunga, abide in the vine. Yun yung pinaka-command, abide in the vine. Directly after sabihin ni Jesus Christ that they were already cleansed by His word, ang sabi naman ni Jesus, kung gusto naman mangyari nga ni Jesus Christ is to abide in Him. The word abide was repeated 11 times po in this chapter. Again, kapag paulit-ulit, ano yon? May nais bigyan ng diin o halaga. At yung kahalagahan nito ay makikita natin yan sa verse 4 to 5. Sabi dyan, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So yun ang kahalagahan ng pananatili kay Jesus Christ para tayo raw ay mamunga. Now, yung abide po, sa original, ang word ay meno. Meno. Nang ibig sabihin po ay to stay, to remain, or to dwell. Now, it carries po the idea of not just physical presence. Kasi ngayon sa panahon natin, ngayon kasama mo nga, hindi naman nag-uusap, busy sa gadget. So, hindi lang po ito physical presence, kundi companionship, fellowship. Yan po. And in this context, it means to remain in a close, continuous, and intimate relationship with Christ. Lalo na nga po at malapit na yung kanyang kamatayan at aalis na sa kamatayan sa krus at babalik na siya sa kanyang kaharian. So talagang in a sense, hinahabilin niya yung kanyang mga disciples na manatili kayo sa akin para kayo lumago kasi ako'y aalis na. At in chapters, kasunod pa nito, yung sabi pa ni Jesus Christ, kamumuhian kayo ng mundo. So manatili kayo sa akin para makayanan nyo. Yung po, yung abide in the vine para mamunga. Ang tanong, in what areas tayo mamunga, mag-abide? Para saang area ako mag-abide? To remain attached in Jesus. Yan. Ilan yan? 4 po. Yan. Una, asan na? Abide in His words. Sa verse 7, sabi niya, if my words abide in you, sabi ni Jesus Christ. So dito, pinaparating ni Jesus Christ sa 11 disciples na since babalik na nga siya sa kanyang kaharian, ang kanyang presensya ay mananahan sa kanilang kalagitnaan kung mananatili sila sa kanyang buhay na salita. Now, sa panahon natin ngayon, nasaan na ba yung salita ng Panginoon? Saan natin makikita? Siyempre, sa Bible, sa Biblia. Yan. Napaka-imposible po na tayo ay lumago at mamunga ng masagana kung hindi pa naman natin alam yung sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi natin binubuklat at binabasa ang Bible. Paano natin malalaman kung ano ang kasalanan at makapagbigay glory sa Kanya kung hindi natin binabasa ang Biblia? Hindi rin natin malalabanan yung mga temptations, yung mga doubts, kung hindi natin alam yung mga promises ng Panginoon na nasusulat sa Bible. So mga kapatid, we can't abide in Christ if we can't abide in the Bible. Kumusta po ang ating Bible reading? Baka hanggang kayo nasa Genesis chapter 1 pa rin kayo. Abante, move. Alam niyo ba mga kapatid, na ang pagkauhaw
sa salita ng Panginoon is a sign of a truly converted heart. Isa po sa mga sign yan, na may longing ka sa pagbasa. Kasi nandyan yung Holy Spirit na eh. Ang Holy Spirit nang magbibigay sa atin ng hunger, ng longing, para tuwing na magbasa tayo ng Biblia, ng kanyang salita. Ngayon kung wala po tayong ganoong pakiramdam, saliksikin po natin sarili natin. Baka po tayo talagang hindi pa tunay na kay Kristo. Pangalawa po, abide in prayer. Ayan. Abiding in prayer, it means po a lifelong journey of prayer. Sa verse 7 po, second half ng verse 7 at sa second half ng verse 16, sabi po ng Jesus Christ, ask whatever you wish, and it will be done for you. Di ba? Ang gandang pangako. Ang gandang promise ng Panginoon. Pero wag po natin kalilimutan, mga kapatid, na ito ay conditional. Ano sabi doon ni Jesus Christ? Sabi niya, if you abide in me, sabi niya, and my words abide in you. So doon lang para tayo, doon lang maaaring magkaroon ng answered prayer. Kapag tayo ay nananatili sa Panginoon. Pero paalaala pa rin na yung whatever na tinutukoy dito ay hindi basta-basta, hindi lahat ay ibibigay ng Panginoon. No? Yung whatever na tinutukoy dito ay ito yung mga bagay na naaayon sa kanyang banal na kalooban. Hindi ito katulad ng isang savings account na kapag may gusto ka, anytime pwede mong withdrawin at bilhin mo lahat ng mga ibigan mo. Hindi po. Ang gusto ng Panginoon, ito ay nagpapakita na ito ay isang kasigurahan na habang nananatili tayo sa Panginoon, yung puso natin ay kanyang binabago. At magkakaroon naman tayo ngayon ng uri ng pananalangin na nagbibigay glory sa Kanya. So mga kapatid, abide in prayer para makapanatili tayo sa Panginoon. Pero kumusta ulit? Kumusta ang ating prayer life? Nagpipray na lang tayo, matutulog, tapos kinabukasan na yung amen. Minsan nakakalimutan pa nga mag-amen. So, prayer is a lifelong journey, mga kapatid. Hindi yung sa tuwing hihingi ka lang. Third, para makapanatili is abide in His love. In verses 8 to 10, sabi ni Jesus, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So, tanong, how can we abide in His love? Ang sabi ni Jesus, sabi niya sa verse 12, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. So mga kapatid, ibig sabihin lang pala nito, is by showing our love to every people, no, we are abiding in His love. Kaya nga po ang daming command sa Bible, to love one another, to care for one another, to carry for one another burden. Ito pala yun, para manatili tayo sa Kanya. Show love to others. Actually, nagbigay pa siya ng model kung anong klaseng pag-ibig ang dapat natin ibigay. Ang sabi niya sa verse 13, sabi niya, greater love has no one than this,
that someone laid down his life for his friends. So pinapakita dito ng Panginoon sa atin na supposed to be, ay ganito rin dapat yung klase ng pag-ibig ang ipadama natin sa ating kapwa. Praise God. At dito sa church, no? Very evident naman yung love natin sa isa't isa, di ba? Nandun ang willingness natin to help pag ang isang kapatiran ay nakakaranas ng kahirapan. Pero sana nga, pagyamanin pa po natin yung pag-ibig natin sa isa't isa. Then in verses 9 and 10, Jesus gives a picture of His perfect, obedient relationship with the Father. He tells us that the Father loves Him and He loves the Father. And that Jesus abides in the Father's love through obedience. At ganoon din po dapat yung pagsunod natin kay Jesus bilang mga mananampalataya upang makita na talagang tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo. So, abide in His love. Next, abide on mission. Yan. In verse 16 po, pinaalala ni Jesus sa mga disciples at maging sa atin din, siyempre, na siya ang pumili sa atin. Wala po tayong part pagdating sa kaligtasan. It's all for the grace of God through Jesus Christ. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya at naligtas dahil lamang sa kanyang biyaya na tayo ay kanyang pinili. At bilang tugon naman sa grace na binigay sa atin, sabi sa verse 16b, sabi ni Jesus, I appointed you, sabi ni Jesus Christ, that you should go and bear fruit. Na mga kapatid, yung word dito na you should go has an indication that Jesus is talking about evangelism. Sabi niya, you should go and bear fruit. Na ano naman yung fruit na tinutukoy dyan? Yung mga converted souls, yung mga kaluluwa na nadadala sa Panginoon. At nakita naman natin, dyan sa mga disciples na kausap niya, how these early disciples preach and spread the good news to the lost. Diba sa Book of Acts, kitang-kita natin yun. Pero ang tanong, how about us? Are we partaking in the Great Commission that Jesus tells us? That tells us to go and make disciples? Mga kapatid, listen to this. Mission, speaking of mission, this is where the heart of God beats. Ito po ang puso ng Panginoon to make Him known. He is telling us to make evangelism a part of our lives. So we should abide in sharing the gospel. Mga kapatid, ilan ng kaluluwa nadala nyo simulang nung maligtas kayo? Ilang souls na nadala nyo sa Panginoon? Kung wala ka pa, find your mission field. Sa work, sa kapitbahay, o kahit saan na nandoon ka, pwede ka mag-share ng gospel. Ngayon, kung nahihiya ka, every first Sunday of the month, mayroon po tayo dito kapihan. Join us. Kahit kayo taga-timpla ng kape, may part na kayo. Or, mag-sit-in kayo para matrain kayo how to share the gospel. Involve po natin ang ating mga sarili sa mission ng Panginoon because this is where heart beat. Now, syempre, kung ang utos ng Diyos is abide in the vine, mayroong consequence o mayroong resulta if we abide in His vine. Bibilisan ko na lang. Ano oras na ba? Ayan. Akala nyo si pastor lang ang matagal mag-message, ha? Okay. 4, consequence or result. Una, bear much fruit. Nakikita natin yan sa verse 5. Then, syempre, answered prayer. Makita natin sa verse 7 and 16. Then, sunod na result is the Father is glorified. Diba? Kapag tayo namumunga, sino ang naluluwalhati?
ang Panginoon. Ganon din sa vine dresser. Kapag nakita ng mga tao na, ay, ang sagana ng kanyang bunga, ano sasabihin? Ay, ang galing-galing naman itong vine dresser na to. Ang galing mag-alaga. So, ganon din spiritually. God is glorified. Then, love with one another will abound. Yan. Now, ano naman fruits ang maaaring tinutukoy dito? O bunga. Yan, tatlo po. Character transformation. Unang-una yan, mga kapatid, na dapat kung talagang kayo tunay na mananampalataya, may transformation. Hindi naman perfect holiness ang hiningi sa atin ng Panginoon eh. Ang perfect holiness sa heaven na mangyayari yon. Pero dapat mayroon namang kahit ilang porsyentong pagbabago. Kung dati sinungaling ka, hindi ka na ubod ng sinungaling. Nababawasan. So may character transformation. Kung dati ka impatient ka ngayon, hindi, nababawasan. Nag-i-improve tayo. Yan ang sinasabi niya ng character transformation, bunga na nakikita sa atin. Pangalawa, doing good to others. Yan. Isa rin bunga yan. Kasi nasa atin yung banal na spirito yung love ng Panginoon sa atin, yan magkakaroon tayo ngayon ng compassion sa kapwa natin to help others. And third, sharing the good news. Mga kapatid, yan. Isang bunga yan. Now, bilang application, mga kapatid, stay connected to Christ daily. Stay connected. No? Paggising sa umaga, pray. No? Make unhurried time daily for scripture and prayer. No? Make it a habit. Mga kapatid, bago magising o bago matulog or in between, you can do that. Kahit sa office kayo. Sunod, rely and depend on Christ alone. No, iwasan na natin na mag-rely sa sarili nating kakayahan sa pagtatrabaho, no? Pray as the Holy Spirit to guide you, hindi yung pagdating sa office, work agad. Rely and depend. Ask the Holy Spirit for strength, for wisdom, bago umak. Third, humbly receive God's pruning. Mga kapatid, magkaroon na tayo ng right perspective sa the way God deals us. Kung may mga trials, no? Accept pruning as love, not as punishment. Surrender anything that God is trimming for your growth. Surrender natin sa Panginoon. Then, practice Christ-like love. So mga kapatid, Jesus is the true source that pertains to life. Abiding with Him should not be an option, no? But essential in our daily living so that we can bear much fruit and prove to be His disciples. Since Jesus Christ is the true vine, abide in Him forever and ever. So God bless, tayo manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po Lord sa mensahe na aming narinig. Tunay Panginoon, kung wala po kayo sa aming buhay, wala kaming magagawa. Sana ang mensaheng to ay patuloy na magpaalala sa amin na manatili kami sa inyo, wag naming naisin na lumayo sa inyo upang kami po ay lumago at mamunga sa aming buhay espiritual. Sa pangalan ni Jesus, ito aming panalangin. Amen. Thank you po. God bless.